Anak mo, dating talaga. Puro optics, puro forma, puro drama. Kita mo yung ICI. Wala na yung ICI. Huwag nyo nang paniwalaan yan. Ha? Ang nangyayari dito sa ICI ay wala eh. Walang nangyayari. Huwag na yung umasa dyan, maniwala na kayo. Hindi commission yan, konsumisyon na lang yan. Interdependent konsumisyon na yan. Wala na pong katutubuhan yan. Kita nyo, sinong dinidemanda? Nasaan yung mga congressmen na pinangalanan? Yun nga ang sinasabi ko. Bakit nananakot ang gobyernong ito? Ang gobyerno na tinatakot na ang kanyang mga mamamayan na kanila lamang ginagamit ang kanilang karapatan sa ilalim ng saligang batas para ipahayag ang kanilang mga reklamo laban sa anomalya ay isang desperadong gobyerno na. Takot na yan, natataranta na yan, kaya pananakot na. Di ba ikaw, pagka natataranta ka na kung ano na sinasabi mo? Ganyan na po ang nangyari sa ating bansa. Napakasama na po nang nangyari. Ngayon, kita mo, Manang Juvie, ha? Opo. Manong, last week yata, ni Ray yung kondo ni Zaldico, hinahanap siya. May warrant of arrest. Wala naman doon. Alam naman nilang wala dito si Zaldico, patahanapin lang ngayon. Nag-search warrant naman doon sa isang na namang kondo ni Zaldico. Anak mo, dating talaga. Puro optics, puro forma, puro drama. Kita mo yung ICI. Wala na yung ICI. Huwag nyo nang paniwalaan yan. Ha? Bakit? Kita nyo, ang ICI ay kinreate noong September 12. Sabi nila, Independent Commission on Infrastructure. Opo. Paanong maging independent? Unang-una, ito, inuulit-ulit po natin, ha? Number 1, laging kasama yung Secretary of Public Works and Highways, alter ego ng Pangulo. Kasama siyang mag-imbestiga. Number 2, sino bang spokesman yan? Brian Hosaka, na kilalang-kilala na tao ni dating ES Lucas Bersamin. Ng panahon yun, ES pa siya. Number 3, ito pa. Kanina lamang na ilathala sa mga pahayagan, ang AFP daw ay nakahanap ng ghost projects. Bakit nakikialam ang AFP sa pag-imbestiga ng ICI? Hindi ba? Sino bang Commander-in-Chief ng AFP? Hindi ba ang Pangulo? Paano magiging independent ng ICI kung pati AFP na ang Commander-in-Chief ay Pangulo, pati ang DPWH na alter ego ng Pangulo ay naririyan? Mga taong identified sa Pangulo ay naririyan. At katulad nga ng sabi ko, September 12 pa kinreate yan. Sinabi nila, transparent daw sila. Opo. Para daw makita ng mga taong bayan ang kanilang investigasyon. Kailan lang naggawa ng YouTube channel? Ngayon lang. Kahapon lang. Opo. Isang beses lang nag-livestream. Sabi nila, ila-livestream daw nila. Ano nangyari? Isang beses lang. From September 12 hanggang ngayon, December na. December 3 na yata ngayon. Ano mga ngayon? 3, December tama, 3, ano? Tama, opo. Ngayon lang nag-livestream? Isang beses? Ano yun? Palagay ko, Tony, miscommunication yan. Kasi hindi nga po tama yung nag-a-advise kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ko lang kasi di naman po pwede, attorney, pareho tayo, di ba? Ang punto ko lang dyan, siguro sabihan na lang si Pangulong Marcos na mali yung sinabi na nakakita yung AFP o baka naman aksidenteng nakakita lang. Di ba? Hindi, tumutulong daw ang AFP. Mali na yun. Pag bangag yata yung nag-advise kay Pangulong Marcos mali na kung yun. sino nag-advise, dapat palitan. Tama po. Tama po doon. Pero attorney, na lang, wala siyang advisor, desisyon niya yun, siya dapat palitan. Attorney, i-retract ko lang yung nasabi ko nung isang araw tungkol dun sa LTO. Tama po yung napag-usapan kanina ni Sir Dennis tsaka nung kanyang yung online guest na si Mr. Panganiban tungkol dun sa yan naman sa tungkol sa electric vehicle. Mamaya po kung pwede lang paki-discuss nyo po. Ano yun? I-retract ko lang yung aking nasabi.
Anong electric yon? Yung electric vehicle po, bawal na o any bike, yung bike. Ginawa yatang Disyembre na yun di ba? Parang inurong na yata. Inurong po ng January. Magiging hanggang January. Kumbaga, December na lang ang last nila. Tama ho kasi lahat yung mga pinaliwanag po ni Mr. Panganiban. Kaya natuwa lang po ako, attorney, through our program. Hindi, maganda talaga yun. Oo, electric vehicle. Pero safety, alam mo, in the greater scheme of things, sinasabi nila. Ano ba naman yung value ng electric vehicle na yan kontra sa yung nangyayari ngayon na floodgate, ano? Opo. Okay na yan. Natalakay na naman yan Opo, pero tama. ang sinasabi ko nga, ang nangyayari dito sa ICI ay wala Walang nangyayari. Huwag na yung umasa dyan, maniwala na kayo. Hindi independent yan, hindi commission yan, konsumisyon na lang yan. Interdependent consumption na yan on infrastructure. Wala na pong katutunguhan yan. Kita nyo, sinong dinidemanda? Yung mga witness. Deputy engineer, mga kontratistang pribado, nasaan yung mga congressmen na pinangalanan? Nasaan yung nangyari doon sa testimonya ni Gutesa na male-maleta na pera dinadala, cash, sa bahay ni Martin Romualdez na sinuportahan naman ng pahayag ni Saldico. Ano na nangyari doon? Wala. Sinishield nila yon. Wala na mangyayari dyan. Puro optics, puro drama. Kita mo mga dinidemanda dito. Opo. Yung mga, sabihin na natin si Ko ay isa sa mga naituturing na balyena. Malaking tao rin yan di ba? Opo. Alam nyo, sabi nga nung iba, ang balyena, parang isda yan Ang mga balyena, tropa-tropa yan parang schools of fish, di ba? Opo. Ang tawag sa grupo ng balyena ay pod. Nasaan yung ibang balyena doon sa grupo? Bakit isa lamang? Hindi naman pwede. Chairman ng Committee on Appropriation, sino bang boss yan? Sino bang pumili dyan? Sino bang speaker? Di ba? Kengkoy Bago, may lumalabas na naman ngayon na yung allocable daw na ang malaki ay na kay Sandro Marcos. Ano nangyayari roon? Pustahan tayo. Pag umapirya si Sandro Marcos, magre-request yan ng executive session na pagbibigyan ng ICI. Pustahan tayo. Hindi magpapa-livestream yan. Matatakot yung mag-livestream. Kasi mahirap depensahan yun di ba? Pero natuwa ako kay Sandro Marcos dati. Sabi niya kasi, attorney, kung napanood mo, ang sabi niya, bakit kami ang mag-iimbestiga sa sarili namin? Yun ang sabi niya. Dapat! Bakit? Hindi! Hindi, ibig sabihin, dapat ibang tao mag-iimbestiga. They should cleanse their own ranks. Di ba nag-iimbestiga sila? Di ba inimbestigahan na si Kiko Barsaga? Ano sama nun? Double standard Yan ang mabigat. Opo. Anyway, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Yo. Yung sinisikil, yung ating mga media, yung ating freedom of expression at freedom of information. Alam mo ba, Manang Juby? Ano po yun? Na yung isang correspondent o reporter ng pahayagang Daily Tribune, ito isang major na newspaper, parang Business Mirror din ito, broadsheet, ay ayaw papasukin sa mga event ng Department of Health. Ay, bakit? Ewan, sinabi na lang na hindi ka pwedeng lumahok dito at wala ka ng accreditation. At alam nyo, pasensya na Secretary Herbosa, kaibigan tayo, kanya lang, bakit nyo naman hiniya itong reporter? Kapatid po namin yan ni Manang Juby at saka ng lahat dyan sa Aliw sa hanap buhay na Sino pamamahayag. Media po yun? yan. Ito po ay sapagkat siguro ay napakasipag po kasi nitong Daily Tribune na mag-report tungkol sa anomalya dyan sa Department of Health mula nung nag-umpisa ang pamumuno ni Secretary Herbosa. Kita nyo naman
ito ang mga ni-report ng department ng Daily Tribune. Opo. Kaya siguro, welcome yung reporter ha. Sinabi ng Daily Tribune na noong 2020, siyempre yung Department of Health, may wastage yan o yung mga gamot na hindi nagamit. Yung napaso. Kaya hindi naman masyadong marami. Hindi naman. Marami na rin, nakakabahala na rin. Ano? Noong 2020, Opo. ay 95 million or 85 million lamang ang wastage, yung mga nasasayang, yung mga napapaso, naluluma. Ngunit, noong nag-umpisa po ang pamahalaang Marcos, alam niyo kung gaano ang halaga ng nasasayang na mga supplies ng Department of Health, umpisa 2022, from 85 million naging 7.4 billion. Billion na po, billion. Hindi na milyon. At noong 2023 ay 11.186 billion. Billion na po, billion na ang nasasayang na mga supplies. Opo. Ito ay on top of those pa ng mga questionable na inireklamo na rin po na mga kontribusyon ng DOH sa mga pribadong mga entity na kine-question po ng mga tao na sinasabing bakit nagbibigay kayo ng pera sa mga private organizations. Yung mga pangangailangan lang ng DOH, walang gamot sa cancer, walang gamot sa mga public hospitals, hindi na nga natin mapunuan. O, di ba? Plus, kinuha pa yung pera sa PhilHealth. Di ba? Kung hindi lang na-TRO, simot yun. Pero Tony, naibalik na, diba? Pero ang yabang-yabang ni Pangulong Marcos, in-announce niyang ibabalik, hindi pala naman pala nababalik pa. Panihintay pa yung 2026. Mabigat Bago may na-discovery pa, di ba, ni-report din, na may 300 na sinasabing super health center daw. Super kengkoy naman pala. Sapagkat itong mga 300 mga health center na ito, na parang 5,500 flood control projects ni Pangulong Marcos na iniyabang niya, ay hindi pala naman nagbubukas pa dahil walang kuryente, walang tubig. Mahirap po kasi maggamot ng walang tubig Paano pagka napapupo yung pasyente, paano may pa-flush yun? Diba? Pangit. At saka, walang tao. Hindi, mahirap pupunta ka sa health center, walang tao Nakakatakot yun Parang horror movie yun Attorney, lunchtime na yun, ha? Oo! Sa mga tinatawag nilang mga super health center pala na ginawa nila, ay 196 lang ang umaandar. Kamote, di ba? Opo. Dahil nare-report ito ng Daily Tribune, ay pinagbawalan na yung reporter ng Daily Tribune na dumalo sa mga event ng Department of Health. Sa halip na gamutin nila ang problema, ay ayaw nilang ipareport. Yun ang solusyon nila sa problema.